guys! Welcome back to my channel. My name is Adelina. So guys, ngayon po ang itatanim natin ngayon ay si Boros Tail at saka si Donkey's Tail. So guys, ito yung aking pina-unboxing na Boros Tail at saka Donkey's Tail. So ito po yung galing sa Benguet. Hindi ko pa siya tinatanim. Dito ko lang po siya binuhay sa polybag. Yan, buhat po nung dumating ito sa akin guys. 24 hours siya sa loob ng sa may shaded area. Pagkatapos guys, nilagay ko lang sila sa isang pot na sama-sama. After one day, inilipat ko na po siya dito sa polybag. Dito ko na po siya binuhay. So buhay na to guys kasi 2 weeks na to buhat nung dumating yung aking in-unboxing guys, 'di ba? May unboxing ako galing sa Benguet. So ito ngayon si Boros Tail. Itatanim natin doon sa ginawa ko. Gumawa ako ng sarili nilang pot. Hindi hanging. Kasi ayoko po nung hanging dahil bumibigat nga to pag dumadami na. So, nakaisip ako guys na gumawa ng may stand siya na doon po siya itatanim guys. So, yan. So, bago po ang lahat guys, pag-usapan po muna natin ang soil mix nitong aking Boros Tail at saka Donkey's Tail. Aking soil mix guys, ito yung aking DIY soil mix. Na parati kong sinasabi sa inyo na ito yung aking DIY soil mix na ginagamit ko. Ang mga sangkap po nito, sangkap parang nagluluto So, siya po ay pumice, buhangin, lupa. Tapos sinamahan ko po ng rice hull kasi meron pa akong available at saka vermicast. So, yung dalawa pong yun, rice hull at saka vermicast. Kung wala po kayo nun, okay lang po kahit wala kayo. Basta yung importante po, pumice, buhangin at saka lupa. So, yan. Tested ko na po yan sa lahat ng aking mga CNS. So yan guys. Kasi yung vermicast po, pampataba lang po yan ng lupa. Hindi naman po siya pampabulaklak o ano. Basta pampataba lang siya ng lupa. Tapos guys, ganito po gawin natin. Bago po natin gamitin ang ating mga buhangin at saka pumice, hugasan po natin siyang mabuti. Yung hugas na hugas po kasi guys, ang buhangin po, meron po siyang kasamang mga semisemento. Kaya pag hinugasan po ninyo, ang lalabas na tubig, pag hinugasan nyo, kulay puti na siya. Dahil yun po ay mga semento. Hardware po, sama-sama na yung semento, buhangin. Kaya nagkakaroon po siya ng mga semento. Tapos yung pumice po, ganun din. So, hugasan po ninyo mabuti bago natin i-mix sa ating mga lupa. Tapos guys, marami po kasi nagtatanong sa akin kung saan makakakuha ng pumice. So, explain ko na rin po kasi katulad ko dati na hindi rin po ako marunong o hindi ko po alam kung saan kukuha ng pumice at ano po ba yun. So, guys, sa mga nagtatanong po ito yan. Yung pumice po, di ba po pag may construction o may nagpapagawa po ng bahay sa kapitbahay ninyo, yung pong buhangin, di ba, sinasaligsig po nila yun. Tapos guys, yung maiiwan doon sa screen, itatapon na nila, yun po yung pumice. So, pwede po kayong manghingi sa construction kung may makikita po kayo na gumagawa ng bahay. Manghingi na lang po kayo doon ng pumice kasi hindi naman po yung nila ginagamit, tinatapon lang. So, pwede nyo hingin kasi ako, nag-ipon ako niyan, mga 3 sako na pumice. Pero yung sako po ng simento, kaya meron po akong stock. So, meron din pong nabibili sa garden store. Yan, sa mga bilihan po ng mga halaman, magtanong lang po kayo doon kung saan meron. Kasi hindi naman po nila dinidisplay yun. So, may nabibiling pumice. Tapos yung pumice guys, ano yun, iba-iba ang kulay no, merong puti, merong itim. So pag sama-samahin lang po ninyo yun, wag ninyong itatapon. Tapos kung ayaw naman ninyo ng malalaki, dipiliin na lang po ninyo, alisin ninyo, pwede nyong isama sa iba. Kasi yung iba pong mga soil mix, may kailangan din po ng mga malalaking bato. So kung wala po talaga kayong mapagkunan ng pumice at wala kayong mabilihan, kahit ano na lang pong mga bato ang pwede nyong ilagay. Bumili po kayo ng pebbles, may pebbles po na iba-ibang kulay. So, kahit ano po yung pwede po. Basta meron po siyang bato-bato at saka kailangan fast drain po yung kanilang pagtataniman. So, ito yung pong soil mix na gamit ko dito na lagi ko pong ginagamit ang aking DIY soil mix. So, ito si Boros Tail. Ayan. So, hindi naman na siya masyadong maganda guys kasi nandito nga ako sa open. Pagkatapos guys, yung mga ibon, kinakain nila yan Kaya yan din naman ang problema ko dito guys. Kinakain nila yung mga dahon ng Boros Tail. So, ayan, pag naitanim ko na to, hindi ko alam kung lalagyan ko ba siya ng screen. So, ito si Boros Tail guys, tingnan mo. Nagkaroon na siya ng babies na dito nakatanim kasi wala pa siya nung dumating to
Ayan guys, oh, tingnan nyo si Donkey's Tale, ay meron na siyang babies after 2 weeks na mahigit nung buhat ng in-unboxing ko guys. So, makikita ninyo na meron na siyang babies dyan na tumutubo. Saan na ba yun? Ayan po, oh. So, dito ko muna sila binuhay guys. Pansamantala, kasi matagal ko pong ginawa yung taniman nila guys eh. So yan, dalahin na po natin si Boros Tail at saka si Donkey's Tail. Itatanim na natin doon guys sa aking ginawang kanilang pot. Wait lang po, punta na tayo guys. So yan po guys ang aking tataniman na si Boros Tail at saka si Donkey's Tail na ginawa ko. So meron na po itong mga lupa, nilagyan ko na. So dadagdagan ko na lang po ito. So kasya na po yata ito. So buhay naman na po ito. So ito yung soil mix na pinagtataniman ko dito. Ito na po yung aking soil mix talagang ginawa. So ililipat ko na lang po. Kasi ito guys, ito nalaglag oh. Itatanim ko na lang siya. Ginawa ko po ito kasi para pag humaba siya dyan, hindi siya magigiba. Kasi guys, sinimento ko ito. Si Boros Tail, matagal naman daw po ito lumaki. Kaya dito na lang siya sa mas mababa. Si Donkey's Tail dito na lang. So, meron pa akong isa. So, bali, 4 ito. Ano guys, ito, bili ko lang nito, 25 pesos. Mura lang, di ba? So, medyo mataas itong isa. Ala, lumabas na yung ugat. Pero na rin ditong maliit na baby. So, kasi natanggalan siya ng dahon. O, yung may sumusupot siyang maliit. Para pag bumaba siya, guys, okay siya. Diba? Pasensya na po kayo kung medyo mahaba. Hindi ko kasi mapopost dahil, nandyan. Malayo, guys. Mahirap yung mag-isa eh. Yan na po guys ang aking Boros Tail at saka Donkey's Tail. Wait lang po. Para pakita ko sa inyo yung tawan niya. So yan guys, ito na po ang aking Donkey's Tail. Nakatanim na po siya dito guys. Oh. So 4 yung in-order ko para marami na siya. Ayan guys, 25 pesos lang siya pero malaki na guys, 'di ba? So yung Boros lang talaga yung maliit. Tapos ito yung si Boros. Ayan oh. Ganito lang talaga siya kaliit. So yan guys, ang
ginawa ko, ang tagal ko nitong ginawa, tsaka ang bigat-bigat nito guys, kasi sinimentohan ko yan. Hindi ko na po pinakita sa inyo kung paano ko ginawa, kasi mahirap dahil walang magpo-post, dahil puro simento nga yung kamay ko guys. So ayan, ganyan lang po yan oh. So hindi ko na ipapakita sa inyo yung paa, kasi yung pinakang stand niya, yung pinakang ilalim guys, hindi ko pa siya natatapos, hindi ko pa napipinturahan. So ganyan lang po muna guys oh. So yan, kasi kaya gusto ko guys ganitong simento, para pag bumigat sila at saka ano siya, bumaba dito. Di ba maganda siyang tingnan? Kasi pag mga hangin, mas mabilis siyang bumagsak kasi pag bumigat na to guys. Kaya yan ang ginawa ko. So, naisipan ko lang po itong gawin. Ayan. Mineral water lang yan guys. So yan lang po guys ang aking video ngayon. At yan muna ang napag-usapan natin guys. So yan ang share ng lola nyo ngayon. Tapos guys, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe at bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe my channel at share din po ninyo guys. At like po ninyo kung nagustuhan ninyo. At ingat po kayo. Bye-bye!